pa ba kami? Ayan. Ah, dahil hawak niyo yung mga prayer slip and you're bound somehow, hindi naman rule, pero somehow it's a deal, ika nga, na utos sa atin ay pag-pray natin ang bawat isa. So, bagaman kung hindi siya nagpag-pray kanina, pag uwi niyo, pwede siya ipag-pray. Okay, huwag yung hayaan na magkasala kayo, na yung laging sinasabi, I'm praying for you, tapos hindi nagagawa, kasalanan yun eh. So, pag-pray nyo, pag-uwi. Di ba? So, kung ano man yung nagawa kanina, hindi ibig sabihin na nagbago tayo ng programa. Hindi yung pagbabago. Yun po ay pangyayari. Okay? Isang kaganapan na minsan kinakailangan mangyari para at least hindi ho tayo mapako sa routine. And somehow, to appreciate each and every one of us, even your pastor, di ba, na nagpe-pray din naman sa inyo ng actual na prayer. Although pinagpe-pray din naman natin ang bawat isa, iba pa rin naman yung publicly na ipagpe-pray po kayo. Tama po ba? So, tinitingnan ko kanina kung meron akong di na-mention, except lang siguro kay Ate Sherlyn at kay Lisa Lynn, pero nabanggit ko naman, is by family. So, damay din naman yan. Pero, kung gusto niyo, kung nagtatampo kayo, mamaya, one-on-one, ililay hands ko pa kayo na may kasamang kembot. Nagka-pray. Okay, so, it's okay naman, no? Halos naman na pag-pray naman. Right? So, hindi na tayo pakatagal, tayo mag-aaral na ng salita ng ating Ama. And I'm encouraging you to open your Bibles in Daniel chapter 1. Daniel chapter 1. Siguro simulan natin hanggang verse 6, tapos hanggang verse 8. Daniel chapter 1, yun, lumakas. Yan dapat. Daniel chapter 1, verse 6 hanggang verse 8. Yan. Masarap pag yung hindi ako pilit sumigaw. Minsan nanghihina ako kapag Salamat Ate Jewel ha. Ang ganda niya doon sa graduation picture niya. Bagay lahat naman na mag-graduate. So congratulations by the way. Babasahin ko na lamang po at sundan niyo na lang ng inyong paningin at ganito po ang ating matutungayan. Now, among these were the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, unto whom the prince of the eunuchs gave names. For he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, and to Hananiah Shadrach, and to Mishael Meshach, and to Azariah Abednego. Key text po natin yung verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong oras na ito. Lord, iniingi po namin ang kapatawaran ng aming po mga kasalanan. Alam po namin, Panginoon Diyos, na lahat po kami sumabit in some way or another, Panginoon Diyos. Pero salamat na lamang po dahil kami ligtas na. At meron na po kaming kakayanan na lumapit sa trono ng iyong biyaya, hindi dahil magaling kami, kundi ito po'y dahil sa ginawa ng aming Panginoon. Every time that we come to the throne of grace, ang nakikita niyo po ay hindi na yung aming sarili, kundi ang aming Panginoong Jesus. Kaya ngayong oras na ito, inihingi ko po na minsan pa, samahan niyo po kami. Let your words, Father God, as we meditate your words, Father God, dalangin ko po na tumimo po ito, tumanim po ito sa aming mga puso at isipan. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. Faith that perseveres. Faith that perseveres. Okay, medyo nakakautal lang yung persevere. Pero ano nga ba ibig sabihin ng perseverance or to persevere? In your dictionary, makikita niyo po dyan, it means continued effort to do or achieve something despite of difficulty, failure, or opposition. So, 3 or 4 ang makikita nyo doon. Pag sinasabi po nating perseverance, una, continuous, tuloy-tuloy. Okay? Pangalawa, effort, may gagawin. Pangatlo, goal, may layunin. Okay? At kasama ng lahat ng ito, sabi doon, despite of what? Failure, pagkatalo. Okay? Difficulty, paghihirap.
or opposition or persecution na tinatawag. Now, lahat po tayo bilang isang mananampalataya ay dapat mag-persevere sa ating pong pananampalataya. Amen po ba yun? From the word itself, mga kapatid, kinakailangan tuloy-tuloy, kinakailangan merong paggawa, paggalaw, paglago, and at the same time, meron tayong goal. And our goal as a believer in Christ, again and again, the chief end of man is to glorify God. Ulitin ko, ang pinakalayunin, ang pinaka-purpose ng tao ay magbigay ng kalwalhatian sa Diyos. So, doon lahat tumahataw yung ating po pinag-aaralan, yung lahat ng ating binabasa, sapagkat naputol ang lahat ng ito nung nagkasala po tayo. Okay? Ang kasalanan yan, bagaman sabihin natin, hindi naman ikaw ang nagpasimuno niyan, pero nang dahil sa ating mga ninuno, nagpasa-pasa po yan. So sa ayaw mo't sa gusto, papanganak po tayong innocent, okay, bagaman we are doomed to fail kasi nga may kasalanan eh. Pero papanganak ka pa rin dahil you are innocent. Kaya nga kapag namamatay, ang isang tao, di ba, for sure mga kapatid, mga minamahal, as the Bible tells us, ano po mangyayari? Makakasama yan ng Panginoon. Pero darating sa punto yan, dahil namanan natin ang kasalanan, ano mangyayari? As we go along, yung tinatawag po nating age of accountability, ano mangyayari? Magkakasala po tayo. We are all accountable in our sin. Amen? So ngayon, kagandahan, sa kalalagayan ng mananampalataya, iniligtas tayo ng Panginoon. Amen? Parang continuous ito ng ating polishing our helmet. Okay? Pero at least, napag-aaralan natin, nababalikan. So meaning to say, ang Diyos sa kanyang karunungan, nakita niya kung sino yung sa kanya. Okay? So meaning to say, alam ng Diyos kung sino yung tatanggap sa kanya. At dumating sa punto, noon may nag-share sa inyo ng kaligtasan, tinanggap natin ang kaligtasan na ito. But in reality, tayo yung tinanggap ng Diyos. Dahil sa katotohanan lang, wala tayong kakayanan na tanggapin siya. Bakit? Makasalanan nga tayo eh. Totoo yung sinabi ng Romans chapter 3. Walang humahanap sa Diyos. Walang matuwid. Wala kahit isa. All are depraved. But thanks be to God, on His mercy, on His grace, anong nangyari? Niligtas po tayo. Now, anong ibig sabihin nito? The next thing that we need to do is we need to persevere sa ating pananampalataya. Bakit, Pastor? Kasi may kaaway. Ayaw ng kaaway na malapit tayo sa Diyos. Alam niya na ang panalangin makapangyarihan, so gagawin niya lahat para hindi mo yung gagawin. Or kung gagawin mo man yan, sisiguraduhin niya na hindi yan totoo sa puso mo. Kaya, madalang lang or kokonti lang ang umaattend ng prayer meeting. Bakit? It takes perseverance. Kasi pag perseverance, ano nga uli yun? Tuloy-tuloy, continuous. Ano nga uli yung perseverance? You need to make an effort. Magtatrabaho ka. Kaya walang lugar sa pagiging mananampalataya ang tamad. Right? So, continuous, with effort, and with goal. Hindi ka nagtatrabaho para sa sarili mo. Hindi ka gumagawa para sa sarili mo. Gumagawa ka para sa kagalakan ng Diyos. And eventually, that goal, ang Diyos ang magpapala po sa atin yan, mga kapatid. Amen? Ang Diyos ang magpapala niyan. So habang ginagawa natin yan, habang nagpapatuloy tayo, nakakaranas tayo ng difficulty. Totoo nga naman. Kaya nga sabi ni James, count it all joy when you fall into diverse temptations. So may pagsubok, mga kapatid. Alright? Ano pa? Merong failure. Akala ba pag nasa pang laging tagumpay? Hindi po. Makakaranas tayo ng pagkabigo. If someone tells you na lagi tagumpay ang mananampalataya, dito sa lupa nagkakamali kayo. Sapagkat pwedeng gamitin ng Diyos ang kabiguan para maunawaan mo ang totoong katagumpayan ng nakikristo. Madalas kasi ang interpretation natin ng matagumpay
ikaw yung bide. Ikaw yung mayaman, ikaw yung nasa taas, ikaw yung sinusunod. Hindi ganun nakatagumpayan. Ang tunay na matagumpay, no matter what happens in life, nagpapatuloy ka on your relationship to God. And that definition, brothers and sisters in Christ, is what we call prosperity. I remember Joseph, again, di ba? Yung situation na very down na siya twice. Slavery and prison. Ngayon, nasabi ng salita ng Diyos, and the Lord was with Joseph, and he is a prosperous man. Now, dito sa pagkakataong ito, mga kapatid, nais ko tignan niyo po ang buhay po ni Daniel. Right? Kasi ito yung magiging focus natin. What makes a person with a persevering faith? Dito tayo ikot. So, ang title, Faith That Perseveres. Pero yung focus po natin, the focal point, right, is what? What makes a person with a persevering faith? Lahat kasi pwede sabihin, nagpe-persevere sila eh. Okay? Kasi ang definition ng iba, porque nahihirapan sila, na kay Lord sila. Hindi ho. Lahat tayo dadanas ng kahirapan. Ang tanong dito, ganito, pagkatapos ng nahirapan ka, ano yung natutunan mo? Pagkatapos ng nahirapan ka, gaano ka nakalapit kay Lord? A real person na nagpe-persevere in life, alam niya na nasa Panginoon siya, at alam niya, bagaman nasa Panginoon siya, daranas siya ng paghihirap, at bagaman naghihirap siya, alam niya kasama niya ang Panginoon, hindi siya humihinto sa kanyang relasyon sa Panginoon, at nagpapatuloy siya. Pwede kasi mangyari dyan, nahirapan ka, sige, tuknang ko pa aking church. Di ba? Balikan ko pa rin ang kanakong kabarkada. Babalikan ko muna yung aking dating ginagawa. Konti lang naman, tapos babalik uli ako kay Lord. That's not perseverance. That is fakery. That is what? That is the thing na ayaw ng Panginoon sa buhay po natin. Mga kapatid, mga minamahal. Kasi sa totoo lang, pwede naman natin gawin. Nakikinig kayo? Kasi wala naman makakita. Kasi ang konsepto ng mundong ito, ganito lagi eh. Safe ang isang bagay hanggat wala nakakakita. Naalala ko tuloy, isang driver, nahuli siya ng pulis. Sabi ng ganon. Paul, nahuli ka, sabi ng pulis. Kita mo red light, hindi ka huminto, ba't nagtuloy-tuloy ka pa rin? Hindi mo ba nakita? Sabi ko po, hindi ko po nakita. Ano hindi mo nakita? Hindi ko po kayo nakita, sabi yung ganun. Nagets niya? Sometimes all the signs are there, pero dahil, alam yun, wala naman nakakaalam eh. Tutuluyan mo siya ngayon. Kasi ang katwiran natin, wala naman nakakita. Doon tayo sumasapit lahat. Are you listening? Doon tayo sumasabit lahat. Doon sa idea na walang nakakakita. Among all the people, believers in Christ, dapat tayo. Magising kayo hindi ko ito biro. Pwede isang walang bahala, ito sinasabi ko, but this is truth. Nagtatapat tayo sa Panginoon, hindi dahil may nakakakita sa ating tao. Nagtatapat tayo sa Panginoon kahit walang nakakakitang tao dahil alam natin ang ating paglilingkod ay nakabase hindi sa paningin ng ibang tao kundi ang ating pagkatakot sa Diyos ay base sa mga bagay na alam ng Diyos at nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Yun yung pagkakakilala natin dapat sa Panginoon. Actually, madaling sabihin ito. Nakikinig ba kayo? Madaling sabihin na maging tapat ka, magkaroon ka ng integrity sa paglilingkod, pero mahataw ng katotohanan ang lahat ng ito paglabas nyo ng pintuan ng iglesyang ito. Doon lalabas ang totoo. So when it comes to our lives, alright, what makes a person persevering in the faith, number one, ito po, kapag tayo kasi,
nagpapatuloy. I don't know exactly what perseverance equivalent sa wikang Tagalog o wikang Filipino. Okay? Masyadong sagana. Okay? Masyadong, puro yung perseverance sa wikang Ingles. Pero kasi kung himay-himayin po natin sa Tagalog, mas maintindihan natin eh. Pero dito, una sa lahat, mga kapatid, if we are persevering in the faith, ano yung napapala dyan? You will never get distracted. You will never distract a man with faith. You will never distract a man with faith. Bakit? Alam niya kung saan siya papunta eh. Nagigets nyo ninyo? So, when Daniel, they were in captivity, naalala po niyan, wala silang choice. They don't have the freedom. It's equivalent to what? Pandemic. Quarantine. Bakit? Di nila magawa yung kalooban nila eh. Even their names, pinalitan. Wala silang magawa doon. Gaganda ng pangalan nila eh. It's a godly name. Pinalitan ng worldly name. Ibig sabihin, magko-conform yan sa kagustuhan ng hari. Magko-conform yan sa kagustuhan ng nakakarami. Pero tatandaan niyo, bagaman wala silang magawa, even though they have that name, a worldly name, they don't live with that kind of name. They live with a godly lifestyle. Why? Because they persevere. Kasi may difficulty eh. Di ba? Ngayon, china-challenge na sila that even their faith, okay, makinig kayo, kahit na yung pananampalataya nila, masusubukan. Ito matindi. Nasubukan ng pananampalataya, hindi sa malaking paraan, sa maliit na paraan. At ang paraan na ito, pagkain. Imagine mo yun. Pero sabi ko nga, a person with a persevering faith, you cannot distract that. Kasi alam niya kung sino yung pinaglilingkuran niya. Nagigets po ninyo? So sa kanila, it's a big deal, ba't di sila kakain? Pero sa kanila, hindi. Sabi niya, I will never defile myself. And that is integrity. Nagigets? Kung kayo yun, pagkain lang naman eh. Pag-pray mo na lang. Di ba? Parang sa piyestahan lang yan. Although not exactly the illustration, pero kung lalagay kasi natin yung foundation of our faith, sa kanila hindi pwede yun. Bakit? Kasi yung kinakain ng hari, bago kainin daw, ay ino-offer muna sa mga idol. At hindi lamang yon, they have a belief na kapag nai-offer na sa idol, yung sustenance, yung wisdom na nanggagaling dun sa food, ay nanggaling daw sa Diyos-Diyosan. So ngayon sina Daniel, hindi pwede yan. Kasi ang kagalingan, kalusugan, ay nagmumula sa tunay na Diyos. So sa kanila, hindi lang tubas sa pagkain, pananampalataya ito. At dahil pananampalataya ito, we have to stand. Hindi dapat maging distracted. Amen? Tayo kaya, ano yung mga bagay na akala natin simple lang pero we're so distracted. I know that you know where this talk will lead. Tama? Tama ba? May mga bagay or alam mo yun, gadget tayong hawak that it doesn't lead us closely to God. It sounds obvious, pero hindi lang gadget eh. Tao, relasyon, trabaho. Sabi ko nga, kapag tayo may persevering faith, it will never distract you. Kahit ano pa yan. Nabasa niyo ba yung post ko sa mga nag-graduate po nating college level? Ha? Bagaman yung mga senior, junior high, hindi ko na ano pa, saka na. Okay? Meron pa naman mga panahon. At tandaan nyo, hindi naman kayo naglilingkod sa tao, hindi naglilingkod kayo sa Diyos. But even so, sabi ko doon, kahit na kayo ay nakapagtapos ng pag-aaral, sabi ko doon, hindi nyo napabayaan ang inyong paglilingkod.
Because there are many pastors, they are dreaming. Imagine nyo yun, ha? Sila nananaginip. Ako, I'm living the dream. Di ba? They are dreaming while Pastor Eric is living the dream. Ano yung living the dream na yon? Na yung mga young people namin na nasa kule, na nagsasabing busy sa kanilang pag-aaral, and yet nakapagpapatuloy sila sa paglilingkod. I'm living the dream. Dahil magaling si pastor? No. Magaling ang Diyos. Magaling ang Diyos natin. So you understand, mga kapatid, that when we talk about persevering faith, no matter what kasi ganito siya, hindi siya magiging pananampalataya kapag walang pagsubok, kapag walang hirap. Nagigets niyo? Kasi madidevelop ang pananampalataya sa panahon na nahihirapan tayo. Doon nasusubok yun. Kaya nga, isang malaking kamangmangan ang ipanalangin natin sa Panginoon na mawala yung pagsubok. Bakit? Hindi ka lalago. Kasi pwedeng gamitin ng Diyos ang pagsubok sa ating paglago, sa ating pagtatag bilang isang mananampalataya. Yung nangyayari sa inyo, yung hirap na hirap kayong gumising, doon nasusubok yung faith. Doon ka nagpe-persevere. Kasi pag walang ganon, hindi yung perseverance. Hindi na di-develop yung patience. Merong ganon. Kaya kahit na nahihirapan, okay lang yun, naiintindihan natin. Kahit hindi nga babasa ko ng kasakit. Adyang nanggawang ko. Nano-naniman niya biyang ko pa, kalyanda ko. Naiintindihan natin yun. Alam natin yun. Para walang pinagkaiba yan, nung una tayo mananampalataya, napilit tayo nag-a-attend ng gawain ng buong maghapon. Yung mundo kasi hindi nila naiintindihan yon. Megatena ka nga ba? Magatena ka na magat panapon? O lumagpas ka kanyan eh. Di ba? O di ka, pagdaan mo, Jo, copy blast mo na Jo. Pastor na ang yenin eh. Tipong ganon. Ganon din sa ating pong paglago sa pananampalataya. Kasi yung level ninyo, somehow, pataas na siya eh. Alright? So may mga pagkakataon minsan na kahit nahihirapan tayo sa mga bagay na spiritual, wag nating tigilan. We need to continue because that act is an act of faith. That is persevering faith, mga kapatid. Wag tayong sumuko. Wag. Imagine niyo kung sumuko kayo. Noong nauna, si Nati Claribel, si Nati Elvira, mga Corina, may malo sabihan mo, kikilig-kilig la pa mo. Diba? Ngayon, may pagkailinaw kita, may pagkikyak no kita. Diba? Yung pag nag-pray sila, kung wala nga lang pasok, tutuluyan talaga nila yun eh. Diba? Ganun sila habang mag-pray. Bakit? I don't know. Siguro, nai-enjoy. Pero ito lang, kahit somehow, hindi nyo siya na-enjoy, let's be honest, walang kinalaman ang nararamdaman mo hanggat naiintindihan mo na ang bagay na ito ay para sa Diyos, dapat mo pa rin gawin yan. Kasi yan yung tama at totoo. In spite of what or how you feel about this activity. Nagigets yun ninyo? Kasi kung isipin nyo, itong sina Daniel, mamangan lang kayo, lechon. Diba? Kanyaman yung lechon. Tapos, alam mo yun, naisip nila, hindi, inandugyan sa Diyos-Diyosan. Nagigets niyo? Kasi kung ikaw ay karnal, ang maisip mo yung mga bagay na nandoon lang, ay kanyaman. Di ba? Alam nga kumangan. Marami kang iniisip na para bang pangkontra. Pero kapag ang isang tao spiritual, nag-iiba yung spectrum ng kanyang pag-iisip. Nag-iiba yung level ng pag-iisip niya. Hindi na yung need mo, hindi na pang dito, pang makalangit na siya. Ngayon, pag iniharap sa iyo yung isang sitwasyon, we're not just talking about the food, we are talking about worship. Kung sila, pagkain ng tingin nila, kami hindi. Yan ay pagsamba. Ngayon, kung pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi kami makikiayon, titindig kami sa katotohanan dahil mas mahal namin ang Diyos kaysa sa pagkain na yan. Mas takot kami sa Diyos kaysa sa hari na yan.
Bakit? Kilala namin kung sino aming pinaglilingkuran, kilala namin kung sino nagbigay ng buhay. Maybe, ganun yung nasa isip po nila. Kasi nga po, again, if you are what? Persevering in the faith, ano pong nangyayari? You will never get distracted. Okay? A man, sabi ko nga po uli, ano nga uli? You will never distract a man of faith. You will never distract a man of faith. Lagi, ang direction po niya is towards, kanino? Kay God. Does that make sense? Hindi mo siya madidistract kasi it's about a movement, a direction, a pointer, a sign. Papunta kanino? It's not a place. It's not a situation. Our direction is to a person. And that person is the Lord Jesus Christ. Bakit? Kristiyano ka na eh. That's our goal. Amen? That's our goal as a believer in Christ. Pangalawa, you will never discourage a man tested in faith. That's the second point. You will never discourage a man being tested in faith. Hindi mo masisiraan ng loob ang isang tao na subok na ang kanyang pananampalataya. Alright? Ngayon, dito sa pagkakataong ito, so inutusan sila, o lahat ng prince, dapat kumain ng pagkain ito. Nasiraan ba sila ng loob? Ito yung kagandahan dito eh. Kapag tayo nasa Panginoon, God can give us, and God will give us. Kaya niya at gusto niya na bigyan tayo ng talino. Hello, nandiyan ba kayo? God will, and God can give us wisdom. Pero dapat humingi tayo. Amen? Humingi tayo ng talino. Huy, nakikinig ko ba kayo? Ganito. Kasi parang natatakot ako dun eh. Baka lang. Pag humingi tayo ng talino, ng knowledge kay God, we also need to have wisdom. Knowledge is acquiring information. Ito yung gagawin ko. Ito pala. Wisdom is the will to do what you know. Hindi lang yung alam mo, kundi gagawin mo siya talaga. Nagigets? Nagigets po ba? That is wisdom. Kasi andyan ang information, mga kapatid eh. Kaya nga, ang daming mananampalataya, they are practicing heretic. Ano yung heretic? Alam nila yung tama, alam nila yung totoo, pero hindi nila ginagawa. That's heretic. Alam mo yung tama, alam mo yung dapat gawin, pero hindi mo ginagawa. Hindi mo ginagawa. Sabi ng Diyos, huwag kang makipag-boyfriend sa unbeliever. Ginawa mo pa rin. Alam mo, pero hindi mo ginawa. Sinasabi sa'yo ng Panginoon, huwag na huwag mong iiwan ang iyong pamilya, dapat sama-sama kayo naglilingkod. Pwedeng alam mo yun eh, pero hindi mo gagawin. That is foolishness. Nagigets po ninyo? Maraming Kristiyano, and most of the time, makinig kayo mabuti, hold on to your everything na pwede yung hawakan. Madalas ganun tayo. Ang dami nating alam, hindi natin na isa sa buhay. Kaya minsan, ang sarap ng hindi matalino. When I say talino, yung knowledge ba, hindi yung maraming ang alam. Although we are, bound to know and to be taught by God, pero hindi yung tipong nag-acquire ng kaalaman na hindi mo naman na isa sa buhay. Mas maganda, paunti-unti, may nalalaman ka, pero na isa sa buhay mo.
And you will enjoy life. Uy, alam mo, grabe na pagtagumpayan ko na yung sarili ko. Nag-a-attend na ako ng prayer meeting. Dati ka naman nag-a-attend ng prayer meeting. Hindi! Dati hindi ako masaya. Pagpasok ko doon, nakasibangot ako. Ngayon, nakasmile ako. That's learning. Yung tipo pagpasok mo, nag-a-attend na akong prayer meeting. Bakit? Mag-o-offering ako. Magta-tithes ako. Bakit hindi mo nagagawa dati yan? Hindi, kasi compulsive lang eh. Kung kailan ko lang gusto. O di ka, kung sino yung makita ko pag nag-offering, mag-offering din ako. Wala talaga siya, hindi siya talaga tunay sa puso ko. Hindi ko siya talaga pinaghahandaan. Nagigets po ninyo? Mga kapatid, we need to learn from what God is teaching us. Mga kapatid, ano yan? That's basic knowledge, tama? Kung ano yung tinuro, yun yung gagawin. Nakikinig mo ba kayo? Ang makakagawa nun, yung tao may utak. May utak ho ba kayo? Amen. Minsan nakakatawa, no? Pero totoong question yun. Kasi minsan kahit na may utak tayo, sinasabi sa'yo, pero hindi pa rin natin ginagawa. Kaya nga sabi ng Bible, foolish, mangmang. Balik tayo. So, what makes a person with a persevering faith? Pangalawa, you will never discourage a man being tested in faith. Hindi mo siya masisiraan ng loob. Bakit? Alam niyo yung salita ng Diyos. Alam niyo yung paninindigan niya sa Diyos. And this person, si Daniel, alam niya yung kanyang tinatayuan. Alright? Actually, pag sinabi kasi nating discouragement, it is something that is emotional. So ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, his desire is to please the master. Bigyan niya ng kasiyahan, hindi yung sarili niya. Kasi kung sakali, pwede naman mangyari, pasaya yung sarili niya eh. Habang kunwari sabi niya, nananampalataya siya. Ay ba, binigay pagkain. Hindi, okay lang, pag-pray ko lang naman eh. Yung Diyos-Diyosa, wala naman yan. Hindi naman totoo yung Diyos-Diyosa na yan. Pwede niya sabihin yan eh. Pero ang totoong mananampalataya kay Kristo, alam niya kung saan siya nakatayo. At sa Kanya, ang paninindigan niya, ang bibigyan ko ng kasiyahan, hindi yung sarili ko. I will not serve God in my convenience. Minsan tayo nagsiserve lang kay God in our comfort zone. Hindi ka magsusolve kasi nakakahiya eh. Ano gagawin mo? Bigay-bigay ka lang ng tracts, okay na yan. Tinuturo sa atin sa press, ang pagbibigay ng tracts, hindi sa tunay na evangelism. Secondary lang yan. Nagigets? Forgive me, I don't know if tama ba na humingi ako ng paumanin, pero hindi yung evangelism ang tracts giving. Solidly. Kasi when you evangelize, you tell. You tell to other people. Kasi sabi ng iba, no, you are letting the tracts speaks through you. Speaks instead of you. Yun yung tamang word. Pwede yun, kung wala kang bibig. Tama? Wow, bigla. Hindi ko pa na-share to. Siguro it's the first time i-share ko to. Meron isang tao, no read, no write. But, I forgot the name eh. But he is one of the best soul winner doon sa lugar nila. Alam niyo ginagawa niya? Magdadala siya ng tracts. Paano gagawin niya? Hindi nga siya nagbabasa eh. Gagawin niya ganito. Ate, bigay po ako sa iyo ng tracts. Hindi ako marunong magbasa, pwede yung pakibasa. After yung basahin, i-explain niya. Hindi siya marunong magbasa eh. Wala siyang kakayanang magbasa. Kasi nga, hindi siya nabigyan ng ganung pagkakataon para makapagbasa. Pero hindi yun naging hindrance sa kanya para hindi siya makapag-soul win. Galing, no? Take note hindi siya nagbibigay ng tracts. O, basahin niyo po yan. Hindi nga siya Alam mo yun? Kasi ang isip niya, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos is you tell the good news. Ikaw mismo magsasabi.
Kaya nga sa atin in the church, okay lang at first. Pero siguro na habang tumatagal, dahil nagkakaroon tayo ng training sa press, posibleng hindi mo yung matutunan. Amen? May mga level pa nga, kung di mo kaya yung mas matanda sa'yo, kasing edad mo. O naiya ka pa rin, mas bata sa'yo. Walang dahilan para hindi po tayo makapagbagi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Again, if we are persevering in Christ, posibleng hindi ka magpatuloy. Posibleng hindi ka magtrabaho. Posibleng wala kang goal. Why? Because perseverance, again, is continuously serving God, making an effort to please Him. That's perseverance. In spite of, may kadugtong pa pala, difficulty, okay? Difficulty or hardship, failure or opposition. Pag sinabi opposition, yung mga tao may ayaw sa inyo. Tandaan nyo ha, kahit anong gawin niyo, hindi kayo i-please ang lahat ng tao. Meron pa rin aayaw at aayaw sa inyo. Amen? Ganun talaga mga kapatid eh. Please allow me to tell the story of Darlene nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. Pwede siya magdamagan, nasa lakwatsahan. Di ba? So somehow, sabi niya sa akin noon, I don't know kung ganun pa rin, okay lang sa magulang. Kasi yun naiintindihan nila eh. Ngayon nakakilala kay Lord, ginagabi ng prayer meeting, may mga pagkakataon na namumura siya. Not to paint a picture na ang magulang niya is bad. No. Hindi pa nila naiintindihan. But you get my point, right? Ibig sabihin mga kapatid, meron talagang sa iyong paglakad, may mga taong kukontra talaga. And you know what? Congratulations! Why? Totoo mananampalataya kay Kristo. Kasi sa pagpapatuloy mo, merong humahadlang. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy ka pa rin. And that's the beauty of persevering faith. Number 3 and last, dito tayo magwawakas. You will never derail a man of focus. So kung kanina we're talking about the desire, we're talking about the direction, now we are talking about a decision. Yung isip ba? So sabi dyan, you can never derail. Pag sinabi mong derail, ano yung sabihin nun? Sinto-sinto. May problema sa isip. Derail, ginagamit niya sa mga tren. Di ba? Kapag ang tren, nandun sa linya, pag wala siya sa linya, delikado yon. Ganun din sa isip. Pag ang isip mo wala sa linya, delikado yon. Ngayon, ang isang mananampalatay, he is not derail, mga kapatid. He is decided to follow Jesus. You can never derail a person or a man of focus. Amen po ba yan? Kasi nga, his decision is grounded in God's Word. So, yung sinasabi nila nakakabaliw magbasa ng Bible, hindi yung totoo yun. Mas nakakabaliw pag walang Bible. Kasi di mo alam kung saan ka lalakad eh. Sabi ng Psalms 119, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ibig sabihin nun, meron kang guiding light. So pag naglalakad ka sa madilim, alam mo kung saan ka matitisod, makakaiwas ka. Alam mo kung saan may bubog, may danger, makakaiwas ka. Ganun din sa buhay Kristiyano. Bagaman we are persevering in the faith, hindi tayo masyadong naapektuhan. So meaning to say mga kapatid, we are safe if we know God's Word. Amen? Mga kapatid, it's about time for us na magpatuloy, kasi mamaya baka nagsasawa na kayo eh. Tignan mo yung katabi mo, tapikin mo yung balikat, tuloy lang. Kung wala kang katabi, tapikin mo yung sarili mo, tuloy lang. Actually, di mo kailangan ng ibang tao eh. Si Lord lang kailangan natin. Ngayon, kung may taong ginagamit, salamat pa rin kay Lord, kasi padala niya yan. All in all, kay Lord lang lahat, nagmumula ang lahat. Patuloy lang. Ano pa? Continuous or continued, effort. Magtrabaho lang tayo.
What's the promise of God's word? Be not weary in well-doing. Amen? Hindi binat ha. Hindi binat. Ibig sabihin, be not. Sosyal. Be not. Be not weary in well-doing. Huwag binat ha. Ulitin ko. Kasi hindi na nagtrabaho, nabinat na. Kasakitan ng tuluyan. Be not. Sosyal na kayo Be not weary in well-doing. Huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Patuloy natin gawa mabuti. Huwag kayong magsawa sa paggawa. Kasi ang paggawa natin sa Diyos, that's a good work. That is the thing that gives glory to God. Kasi sabi doon, for in due season, take note, may timeline. Ibig sabihin, darating yung panahon. Aani ka, sabi ng Bible. Bakit ginamit yon? Kasi ang pagtatrabaho, ang paglilingkod sa Diyos, ay isang uri ng pagtatanim. Pag nagtatanim, may pag-ani. That's the principle ni God. Amen? Kahit nga sa soul winning kahit nga sa pakinig ng salita ng Diyos, tama? May pagtatanim at may pag-ani. Amen? Be not weary in well-doing, for in due season, we shall, what? Aani. Huwag tayo mapagod. Tandaan ninyo, ang may karapatan lang mapagod, yung nagtatrabaho. Mali. Ang may karapatan magpahinga, yung napapagod. Kung wala kang ginagawa, wala kang karapatang magpahinga. In fact, wala kang karapatang mapagod. Wala kang ginagawa Tama? May nagsabi na, kapagaling ka lang gagawan. Sobra-sobrang katamaran na yan. Pag gano'n yung anak ninyo, mga kapatid, bigyan ko ng authority, tadyakan ninyo. Pag sinabi, kapagaling gagawan, palayasin ninyo. Pakainin mo ng buhangin. Kapagaling lang gagawan, So wala naman sana. Kasi mga young people, dapat alam nila yung paninindigan nila sa Diyos. Alright? So, again, a persevering faith, or a man with a persevering faith, will never derail his focus. Why? Because his decision is grounded. Saan nga uli? Sa salita ng Diyos. Amen? So I hope, tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy tayo, nagtatrabaho tayo, at meron tayong layunin. Amen? Siguro last na to. Hindi mo layunin na magpayaman. Hindi mo layunin ang maging sikat. In fact, hindi mo layunin kung ano man yung hinahabol ng mundong ito. Kundi ang layunin mo ay magbigay ng kagalakan sa Diyos, ng kapurihan sa Diyos. Hindi yan madali, mga kapatid. Kasi nakapaligid sa atin kung ano yung pinaggagawa Buti na lang, kinabagan tayo ng Diyos. At least alam natin gagawin natin. Ano yan? Magbigay ng kapurihan sa Diyos. Magpaalalahanan sa bawat isa. Huwag kayong magsawa, magpaalalahanan. Ngayon kung magsawa, lumayas, hindi na pananagutan yan. Sila may ayaw Ang umaayaw lang sa paalala ay yung taong ayaw sa Diyos. Ulitin ko. Ang umaayaw sa paalala, sa isang mabuting paalala, ay yung mga taong malayo sa Diyos. Kasi pag malapit ka sa Diyos, masasaktan ka. Posible naman di ka masaktan. Pinagsabihan ka, di ka nasaktan. Ano ka, robot? It hurts. But I learn. Yeah, pwede yun Hindi ba sabi, I hurt, then I go. Wala yan. Diba? When you are hurt, then you must learn. Then you must change. And then you must obey. Maliwanag na yun, Nasasaktan, matututo, susunod. Sapagkat yan ang isang tao na may pananampalataya na nagpe-persevere. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa patuloy na pag-iingat. Salamat sa patuloy na kalakasan. So, praise and Father.
It's another challenge for us, O God, to learn and to do it wholeheartedly, O Lord, as an offering. Bilang handog namin sa inyo, Panginoon, tulungan niyo po kami na ang buhay po namin ay may paglingkod po namin ng tama sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa aming paglilingkod, sa aming mga tahanan. Dalangin ko po, Ama, na humayo po kami. Taglay ang lahat ng ito. Salamat po ng marami. Pinabalik namin sa iyong papuri, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po at magandang hapon sa atin po lahat. God bless.